Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Na-miss ko kayo. Ayan, nagpahinga muna ako. Pagod na pagod dito sa ating very successful na kamatyas GM tournament. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay at sumuporta. Ayan, thank you, thank you. Ngayon naman, pasadahan naman natin itong napending natin. Marami po kong request na mga natanggap at pinapa-analyze ang bakbakang finals between Wesley So and Magnus Carlsen. Unahin muna natin ang kaisa-isang labang nagkapisaan sa finals set 1 tapos susundan kaagad natin ng kaganapan na nangyari sa set 2. Okay? Game number 3. E4 si Wesley, C5 si Magnus, Knight F3, A6 kung tawagin po ay Sicilian o Kelly. Nag-Bishop E2, kakaiba din ang ginawa ni Wesley, simple lang. D6, D4, ayan, open Sicilian na queen ang pinang-capture. Hindi knight, usually knight yan Knight C6, talagang sadyang patempo. Queen D3, G6, magpa-fianchetto. At nag-Knight C3, Knight F6, Knight D5. Ayan, hamon kagad ng knight sa gitna. At nag-castle, C3. Ayan, protection lang sa mga squares. B5 para magbi-bishop B7. Bishop G5. Ayan, pang pairita sa knight. Na nagbabadyang kakapturin ng knight yan at magkakaroon ng double pawn. Mawiwik ang D6 pawn. Nag-Knight takes D5. Yan po ang bagong luto ni Magnus dito, novelty. Dahil sa mga nagdaang laban, Knight D7 ang ginawa na dito. Okay? Pero mas maganda yung novelty ni Magnus kasi tingnan nyo evaluation bar, di ba? Hindi ganong lumaki kagaya nung Knight D7. Kumapture, Knight E5, capture, at nag-H4. Mag-H5 dito si Wesley para makapressure sa G6. Nag-Bishop F5, atake sa Queen, ilag lang, H5. Inunahan na ni Magnus. Baka kasi maihatid ang pawn sa H5. Nagkakaroon po ng maraming komplikasyon kapag ang pawn nasa H5 na Kaya inunahan, nag-Bishop D3, hamon sa Bishop, Queen D7, dinipensahan, at nag-Rook A E1, Rook F E8, Rook E3, Rook A C8, tamang develop lang, battery sa E-file, kinapture na, takes, at nag-Rook C4. Ayan, para aktibo ang tore. Nag-G3 para talagang totally yung H4 ay matibay na matibay kasi kahit papaano nagbabadya pa rin yan ng pressure dyan. Nag-G3, Rook E-C8, Rook E4. Ayan, para medyo mabawas-bawasan ng tore, ma-neutralize. Pero ang gusto dito ng computer engine na na-miss ni Wesley ay Rook takes E5 na pala. Yan na pala kagad na kapag kinapture yan, Rook takes E5. Hindi naman maka F6 basta-basta kasi may mga gulo-gulo dyan. May Queen takes pawn check. Ayan, magpapa-quality down. Na dito halimbawa mag-Rook E8, depensahan ang E7, magbi-B3, papaalisin ng tore, Rook CC8, and then C4, capture. Yan ang gusto dito ng computer engine sa puti. Pero yun nga lang, quality down. Medyo syempre, masagwa sa human ay yan. Nag-Rook E4 na lang. King G7, King G2, A5. Ayan, para makabasag dito mamaya sa B4. Nag-A3. Ayan, suporta lang. Additional support. Nag-Rook 8, C5. Marka-marka lang sa D5. Maaring mag-Queen B7. Pabagsakin ng pawn sa D5. Nag-F4. Pinuwersa na ni Wesley. Baka makagulo-gulo pa Kinapture, good move, capture. Bishop F6. At kinapture, E takes F6. Ayan. Nagkaroon pa rin ng double pawn but this time, hindi weak yung D6 na ganong ka-weak talaga. Kanina kasi wala yung pawn Sa D, matatarget yung pawn sa D6. Nag-Rook D4, yun lang. Talagang todo-todo depensa sa D5. Wala bang ibang tira? King H2 ang gusto ng computer engine. Ayan. Tapos pag nag-Queen B7 daw, Rook D4. Pero halos ganun din pala. Kaya pala inunahan ni Wesley Rook D4, Rook C8, Rook E4, ayan, control sa E-file, Rook B8, babasag. King H2, kumbaga dito, ano bang gagawin mo? Waiting ako. Queen F5, Rook E3, capture, Rook and pawn ending, yun nga lang mga kamatyas, endgame ito. Naku, paborito ni Magnus ang endgame. Rook E8, inagaw ang E-file. Rook D2 para walang check sa second rank. Nag G5 bumasag. Ayan na.
Yan na ang mga kiliti ni Magnus pagdating sa endgame. Sacrifice pawn at nag-king G2 lang. Ayan. Dito kasi, bakit sinacrifice? Ano ba mangyayari kung pagka-capture-capturein yan? Magki-king G6. Madali lang, mababawi yan. Yan ang mga pasakaling malalim ni Magnus na talagang gustong-gusto niya sa endgame. Rook E3. Ayan, para hindi maka-activate ang king. Nag-F5. Nako. Yun nga lang, nangangamoy overextended yan po na yan. Kasi kaya nag-F5 si Wesley, ang natatanaw niya, magki-king G6 na si Magnus, then king F5, walang kabuhay-buhay. Naku po, didikitan lang yung mga pawns na yan, bagsakan lahat yan. Kaya inunahan ni Wesley, yun nga lang, king F8, king F2, rook E5. Bagsak nga lang yung pawn. Pero tinanggap na ni Wesley kasi kahit bumagsak ang F5, double pawn lang din naman yan. B4, bumitaw pa. Bad move ang minarka dyan. Dapat daw ang tira, rook to D4 at pag kinapture ang F5, king E3. Check dito, king F4. Ayan. So, pero lamang pa rin ng black eh. Balik tayo sa B4. Capture, brand X. Dapat daw tira, rook takes F5 with check. O, pero capture, check, king E3, rook E5 check, king F4, king E7. So, hindi pa rin easy ito sa black. Kahit na masabing lamang siyang isang pawn dahil double pawn din eh. Nag-rook D4. Ayan, gusto ni Wesley makabasag ng C4. Nag-king D7, rook D1. Hindi niya tinuloy, no? Kasi pagka nag-C4, capture, babagsak ang pawn sa D5 eh. At nag-rook D1, rook E2, rook A1, rook D2, rook A7 check, king E8, king F5, rook F2 check, king E4, F5 check, king E3, rook C2, king F4, rook takes C3 at ayun, nag-king takes F5. Grabe, oh. Equal lang, yun nga lang. Ang time nila, 9 seconds lang kay Wesley, 12 seconds. Naku po, dikita-dikitang oras. Rook C4, threat, king G5, bagsak ang pawn, rook B7, lumagay muna sa likod para hindi makaalis ang tore, pupunta kasi yan sa D4 eh. At nag-rook B1, kinapture na. Ayun, napadali ng capture si Wesley. Kumbaga talagang natural instinct ng tao. Siyempre, ako man ang puti, gusto kong bumawi eh. Di ba? Nalagasan ng pawn sa B4 eh. Pero ang tamang tira daw, king F6 pala. Yan pala ang tira dyan. Ngayon, daming magulo pa ito, no? Siyempre, unang iisipin dyan, paano kung check-in? Babalik lang. O nakabitin yung pawn sa B5. Continuation, babalik lang ulit. Pag king F6, halimbawa, ibahin. Halimbawa, mag B4, may rook B8 check, king D7, then doon pipitas. Dyan pala pipitas at babalikan na lang later on ang H5. Yan pala mga larong diskarte sa ganito, mga kamatsas. Oh. Yan, matuto tayo sa endgame eh. O, pero kinapture kagad yung H5 eh. B4, king H6, F5. Ayun. Bumitaw. Equal kagad. Evaluation bar. Bad move. Dapat daw ang tira ay B3. Slightly better for black. Tapos king G7, B2. Para check, then promote. Tapos rook B8 check, king D7, king F8. Aba, magtatago sa F8 para hindi mahagip ng bitaw ng tore na may check tempo, then promote. Ayun, no? Tapos saka pa lang mag-F5, then H5. Ayan, halos equal lang din ang evaluation na ganyan eh. Grabe talaga ang rook and pawn ending. Mahiwaga. Pero nag-F5 dito, H5. Nako. Sa bagay, wala nang time talaga mga kamatsas. Wala nang time. Napakahirap pagka ganitong dying seconds. Dapat daw ang tira, king G5. Yan ang tira. Tapos pag nag-B3, H5. B2, nako, bibitaw na ng check, tago. Kailangan gawing payong ang F5. Kailangan gawing payong yan. Tapos mag-F4, H6, rook H1. Obligado nang tagpasin yung pawn eh kasi mauuna mag-promote eh. King G5, rook H1, then king takes F4. Equal. Tabletas ito. Ang ganda ng laban nila, oh. Malaman ng endgame. O balik tayo, pero nag-H5 eh. Ayun, Blunderacious ang binigay kay Wesley. Blunderacious! Ayun, sana hindi nakat. Kinakat kasi ng limiter ng mic ko eh. Blunderacious ang binitawan po. Kitang-kita kagad ang evaluation bar eh. Oh. Laki kagad eh. Nag-F4, good move. King G5, F3. Baliktad na ngayon ang senaryo. H6, F2, mas mabilis. Chumek, King D7, check, King C8, dumikit.
nag H7 para mag-H8 queen. Pero dito mga kamatyas, sige po. Pakiguess nyo, huling bitaw ni Magnus na pa-resign si Wesley sa set 1. Sa ilang sandali lang, tutuloy kaagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Sisimplihan lang pala ng check. Pag umalis ang king tumungtong sa F-file, F1 queen with check, tatamaan yan. Pag naman pumunta sa H-file, syempre may check, capture, o kaya bantay na. Pagka-check, bantay na pala yung H8. Then queen, buong buo yan. Resign si Wesley. Tindi talaga ni Magnus pagdating sa kalikot ng endgame. Ngayon, ang score nila sa set 1 ay 2.5, 1.5. Talo si Wesley. Set 2, tingnan natin kung saan naman sila nagkapisakan. Game number 4 ang masasabi ko pong pinaka-crucial game dito dahil game number 1 nanalo si Magnus. Game number 2 nakabawi si Wesley. Game number 3 tabla, 1.5, 1.5. Itong game number 4, nagkapisakan sila. Kung mananalo si Wesley, meron pang set 3. Pero pag nanalo si Magnus, tapos na. Okay. Black dito si Wesley, ginawa ni Magnus nag D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3, D5, Queen's Gambit, nag-tarash. Pero kinapture ang D5, C takes D4, semi-tarash, Queen's Gambit declined ito. At nag-Queen takes D4, capture, E4, ayun, bumasag agad. D takes E4, tinanggap ni Wesley. Nakipag-Queen to Queen, Knight G5, double, threat sa F7, threat sa babawiin yung pawn, Bishop E6, dinipensahan, Bishop D2. Ayan, yan ang medyo nanibago ko dito. Madalas na ginagawa ng mga super GMs, eto sabay Bishop G5 yan ang madalas. Pero dito, teka muna, nag-Bishop D2 lang si Magnus. Knight BD7, Knight C takes E4, capture, capture, H6 para hindi na makabalik ang knight dyan. Nag-Bishop C3, Rook C8, ito pong Bishop C3, pasimple pero para hindi makadevelop kagad ang Bishop sa F8. Ayun, teka muna, pag Rook C8, yan naman ang bitaw na novelty ni Wesley. Dahil sa nakaraang laban, F5 ang ginawa dito, tapos nag-Knight G3. Okay? Nanalo black dyan. O pero dito, tingnan natin, Rook C8, Bishop D3, F6, Castle, King E8, Bishop E2, King F7. Ayun, parang feeling ko nagda-drive lang si Wesley ng Berlin Roy Lopez na nagka-queen to queen. Sanay si Wesley sa mga queen to queen yung pa-endgame kagad F4, Bishop C5 check na markahan ng bad move dahil na-capture lang ng knight, good move. Bishop pair ngayon ang napasakamay ni Magnus. Dapat daw ang tira ay H5. Naku po, kahirap namang makita yung isang butil na tira na yan. Kasi naitira na yan tapos yan ang gagawin. Pero ang nakikita ko naman dito, planning to play Bishop G4 later on or to avoid Bishop H5 para maokupado yung H5 square. Malalim yung H5 na timpla na yon. Pero check, kinain, Rook takes, Rook AD1, brand X naman. Ang branded move daw ay Bishop D4 mga kamatyas. Yun, ganun-ganun lang. Paano kung pumasok dun sa C2? Bishop F3 lang. Hindi naman pala mapitas dahil may Bishop. Ayun, tusok-tusok. Nako, very powerful Bishop pair. Lamang talaga puti dito. Rook AD1, Knight B6, Bishop D4, Rook A5, threatening. Rook takes, nag B4, Rook D5. Ayan, teka muna mga kamatyas, teka muna baka mapatanong kayo. Coach, bakit hindi kinapture ang pawn sa A2? Ano meron? Mag-B-Bishop H5 daw. Check. Ano meron? Halimbawa, mag-G6, sanggahin. Mag-E5. Ay, nako, kalalim naman pala. Napakalalim. Paano ba gagawin? Obligado, capturein. Takes dito, capture. Then Rook takes F6 check, King E7. And Rook E1 check, King D7. Rook F7 check, King C6. Ayun, matatangay ang tore. Ubush. Okay, balik tayo. May ganun palang combo. Paano kung mag-King E7 lang? Teka lang muna mga kamatyas Naku po, matsakaw.
Matchas! Walang pupuntahan. Sakit. Ay, nako. Talaga ang chess may waga. O, balik tayo. Kaya pala di pwedeng capturein yun. Rook D5, Bishop F3, Rook B5. Ayun. Kumbaga sa isip ni Wesley, sige, capturein mo pawn ko, babawi naman ako sa B4 mo. Pero bad move pa rin. Dapat daw ang tira, Rook D, D8. Siyempre, masakit sa mata. Halimbawa, kung capturein ito, Bishop G4 daw. Naku po. Grabe kalalim na talaga ng chess talaga ngayon. Yan naman ang gusto dito ng computer engine na kahit pa paano, kumbaga sa libro ay lesser evil ang tawag nila. Pero nag-rook B5, Bishop C5, good move by Magnus. Yun lang. Pagka-depensa sa pawn, tingnan nyo po ang tore. Nasa hawla. Nakakulong. May kanta dyan ng Boysen, di ba? Yung lagi ko kinakanta. Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Umaraw man o umulan, di sasablay. Pero teka muna, talaga bang wala ng pag-asang makawala yan? Baka nakahawak lang sa pero may pag-asa pa. O, tingnan natin. Nag-knight A4. Bishop E2, patay. Paktaylo, may ganyan pala. Walang pupuntahan ng tore, mga kamatyas. Kaya napuwersa si Wesley. Tagpasin ang bishop. Ayun, check, good move. Rook D3. Grabacious na tempo yon. Hindi pala mababawi ni Wesley yung pagka-quality down niya. Nag-bishop C4. Ayan, para pag kinapture ang knight, may tagpas doon talagang para makabawi. Yung quality down Pero mga kamatyas, napakaganda ng tira. Rook D7 check, King E6, Rook D6 check, may tempo. King F7. Ay nako dito mga kamatyas, excellent move nakita ni Magnus. Tumbok na tumbok. 16 seconds na lang natumbukan pa yung excellent na yon. Paki-guess nyo po sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook C1. Perfect move. Precise counterplay by Magnus. O kasi nakabitin man yan pero syempre hanggat maaari hinahanap natin ng pinakamagandang counterplay. Nag-knight E4, threat ang tore, and Rook D4. Ubos! Resign dito si Wesley. Dahil wala hindi na niya mabawi O pag kinapture yung bishop, kakapture lang Rook C takes C4, atakado pa knight. Halimbawa kung mag F5, Rook D7 checking, E6, then Rook takes B7, etc. Tapos ang laban. Quality down and mayroong napakalakas na paspon dito ang puti. Matindi talaga si Magnus. Kumbaga sa bilyaran daw, sabi nila natutulog na sa mesa. Matindi. Okay, dahil dyan si Magnus po ang nag-uwi ng $200,000. Mahigit 10 milyong piso sa atin yon, mga kamatyas. Enough din naman ang naging price ni Wesley. Big time yan. $100,000 din yan, mga kamatyas. Kaya hindi basta-basta ang premyo ni Wesley. Congrats pa rin, Wes. Nakarating ka sa dulo sa kabila ng napakaraming malalakas na mamaw na nakalaban nyo. Kayong dalawa ang nagpinali. Congrats pa rin sa ating kababayang si Wesley. No? Ang next tournament ni Magnus, mga kamatyas, ay this coming World Rapid and Blitz Championship para depensahan niya ang kaniyang corona sa Rapid and Blitz. Tingnan natin kung madedefend niya. Ilan beses na ba? Napakarami na Talagang hari din siya ng Rapid at Blitz Gaganapin po sa Uzbekistan this December 25 yata yon. Basta isang linggo yon. Rapid and Blitz na bakbakan, mga kamatyas. At lalaro dun si Meow Meow Ayan. Tingnan natin kung makarequest tayo ng magpicture silang dalawa ni Magnus at maipadala sa atin. Nakuha ko yung WhatsApp contact kaya nakakapag-chat kami ngayon nung mother niya. No? Sana makapag-request tayo. Picture sila ni Magnus then padala sa atin para mapasadahan natin yung mga analysis games doon, mai-flash ko dito, makita nyo. O, kahit pa paano, di ba? Ano pa rin yun, nakakatuwa pa rin yun. Lalaro si Meow Meow Ayan, mga kamatyas, at
magpe-prepare daw si Meow Meow. Talagang paghahandaan niya ang next Kamatsas Invitational GM Tournament. At patuloy po naming niluluto na si Wesley ay maimbitahan natin. Kahit napakahirap, pero gagawin po natin ang ating magagawa. Mapauwi natin si Wesley sa ating susunod na GM Kamatsas Invitational Tournament. Ayan, and of course, ang bubuo nun, maraming IMs natin. Yung tournament na yon ay para sa GM norm talaga eh. So, majority ng players doon, mga IMs natin na napakalapit ng mag-GM. Kagaya nila IM Quezon, ayan, IM Concio, IM Bersamina, at marami pang iba. Okay, maraming salamat po mga Kamatsas. Kung kayo po'y mayroong gustong ipaimbita na talagang putok sa buong mundo, superstar, na magpapaspice ng ating susunod na Kamatsas Invitational Round Robin, comment lang po kayo sa section below. Baka ma-consider natin yan, bukod kay Wesley, ma-consider natin, maganda. 'Di ba? Pagkakataon din ng Pinoy na makita nila ang kanilang iniidolong chess player pag naimbitahan natin dito sa Pilipinas. Ayan, maraming salamat po mga Kamatsas. Shout out nga pala sa mga taga-batang Pinoy na naglalaro ngayon, PNG naglalaro po ngayon sa GSIS na malapit po sa Mall of Asia. Ayan, tingnan ko po ha kung makakadalaw po ako dyan. Kasi ngayon po ay dikit-dikit din po yung aking mga pinupuntahan dahil sa family gathering. December po kasi ngayon. Pero try ko makadaan dyan saglit kung kakayanin po. At marami po kasi nagre-request na natanggap ko mga messages. Coach, nandito kami ngayon. Galing kaming Mindanao. Yung iba galing Visayas. Gusto ka sana naming makita at makapagpa-picture yung mga anak namin. Yun po, no, medyo tingnan ko po kung ano yung pinakamagandang timing mga Kamatsas na dadaan ako dyan. Na naglalaro po ngayon dito sa Manila, sa Batang Pinoy and Philippine National Games. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.